Mahilig ka ba sa mga maaalat? Baka humaba ang buhay mo. Mahilig ka ba sa maaalat? Good news! Kailangan din ng katawan mo ang asin. Pero bago ka matuwa, pakinggan mo muna ito. Akala kasi ng marami, masama agad ang asin. Kapag maalat, delikado agad. Kapag may high blood, bawal na lahat ng may alat. Pero hindi po ganun kasimple. Kailangan din ng katawan mo ang sodium. Para sa fluid balance, para sa nerves, para sa muscles. Ang problema, hindi yung asin mismo. Ang problema, yung sobra. Ang delikado dito, marami sa atin hindi napapansin kung gaano nakarami ang sodium sa isang araw. Hindi lang galing sa asin na nilalagay sa pagkain. Madalas, galing ito sa processed foods, instant noodles, chichirya, canned goods, fast foods, sauces, condiments, at processed meats. At kapag sobra ang sodium, pwedeng tumaas ang blood pressure. Kapag laging mataas ang blood pressure, mas tumataas ang risk sa heart disease, stroke, heart attack, at kidney problems. Mapapansin mo ito sa araw-araw. Instant noodles sa gabi, chichirya habang nanunood, tuyo, daing, hotdog, ham or sausage sa almusal. Canned goods kapag nagmamadali. Fast food kapag busy. Sausawan na toyo, patis, bagoong or suka na may asin. Tapos sasabihin, hindi naman ako nag-aasin masyado. Pero minsan, hindi yung asin sa mesa ang pinakamalaki. Yung nakatagong alat sa pagkain ang hindi natin nababantayan. Ganito kasi yan. Ang sodium tumutulong sa katawan na mag-balance ng tubig at tumutulong din sa muscles and nerves. Kaya kailangan natin ito in small amounts. Pero kapag sobra-sobra, mas maraming tubig ang hinahawakan ng katawan. Mas dumadami ang pressure sa blood vessels. Kaya pwedeng tumaas ang blood pressure. At kapag matagal na mataas ang pressure sa ugat, mas napapagod ang puso, mas naapektuhan ang kidneys, at mas tumataas ang risk ng stroke and heart disease. Kaya hindi asin equals bad. Ang totoong issue, gaano karami, gaano kadalas, at saan galing yung alat. Pag-usapan natin ang mga practical tips. Start with this. Una, bawasan ang processed food. Mas madali kasing sumobra sa sodium kapag instant, canned, packed, or fast food. Pangalawa, basahin ang label. Tignan ang sodium per serving. Pangatlo, bawasan ang sausawan. Minsan, doon pa lang ang taas na ng sodium. Pang-apat, dagdagan ang whole foods tulad ng gulay, prutas, vegetable salads, beans, seeds, nuts, root crops, and fresh food. Pang-lima, kung may high blood ka, kidney disease, or heart problem, magpa-guide sa doktor kung gaano karaming sodium ang bagay sa'yo. Hindi ibig sabihin bawal na ang maaalat forever. Hindi rin ibig sabihin na kapag kumain ka ng maalat isang beses, delikado ka agad. Ang point dito, huwag matakot sa asin na parang lason. Pero huwag din gawing normal ang sobrang alat araw-araw. Kailangan ng katawan ang sodium. Pero maliit lang na amount. Sa mga healthy adults, FDA set the daily value limit to 2,300 mg per day. Approximately 1 kutsaritang asin lang bawat araw. Kapag sobra, doon nagiging problema. Lalo na kung may high blood, diabetes, kidney problem, or family history ng stroke. The American Heart Association advises an ideal limit of 1,500 mg per day for most adults to actively lower blood pressure. Kung may kakilala kang mahilig sa maaalat, chichirya, instant noodles, or sausawan, send mo sa kanya itong video na to. Baka ito yung reminder na kailangan niya.